Yung sinabi mo na hindi ka mabubudol o maluloko ng kahit sino dahil mataas ang standard at boundaries mo. Pero nung nakilala mo yung taong gusto mo, ikaw mismo nagbaba ng pamantayan mo. Ito, self-check lang para sa sarili mo. Kung ikaw ay malungkot, mabait, mapagbigay, ikaw yung pinakamadaling maloko. Alam mo kung bakit? Kung kaya mong magbigay ng tulong sa isang kaibigan mo na nangangailangan ng tulong, paano pa kaya sa taong nakakausap mo, nagko-comfort at nagpapakilig, nagpapasaya sa iyo? Mahihirapan ka dahil emotion mo na ang kalaban mo. Pag ang babae nagustuhan ng isang tao, hindi yan nagiging madamot. Binibigay yan kung anong kailangan ng taong gusto nila. Nandyan na yung nanghihingi sa iyo, nagpaparinig, nag-o-offer ng negosyo na ikaw ang magpopondo. Shout out sa mga nadali na mga motor-motor dyan, baboyan, manukan, business, online business. Hindi ko sinasabi na masama magbigay sa taong mahal mo. Kadalasan ng mga gumagawa niyan ay yung mga relasyon na meron ng pinagsamahan. Samantalang kayo, talking stage pa lamang. Baka nga tunay na pangalan niya, hindi mo pa alam. Di ba? Pero hindi mo makikita ang mga red flags na to. Dahil regulated at comforted niya ang emotion mo. Kontrolado niya. Hanggat napapasaya ka, hanggat nandyan siya, ang presensya niya sa'yo, napapakilig ka, wala kang ibang nakikita kung hindi siya. Pero kung iisipin mo, sa maiksing panahon, ikaw lang ang nagbibigay, napakalaking red flag na to. Dahil sa totoo lang, ang lalaking gusto ka at talagang seryoso sa'yo, siya mismo ang gagawa ng mga yan sa'yo. Magigising ka lang naman talaga pag ang emotion mo ay nakompromiso na. Kung meron nang nangyayari, nandyan na yung hindi na nag-update, nag-aaway kayo lagi, worst comes to worst, naka-block ka na, kita mo na. Hanggat ang supply ng comfort sa emotion mo ay steady, ang pera padala mo sa kanya steady, diba? Yan ang nagiging problema pag ang emotion mo ay dinepende mo na sa reaction niya. Nagiging addict ka na at siya yung droga. Ito yung masakit. Yung nakukonsumo ka niya, buong pagkatao mo, mula ulo hanggang paa. Napeperahan ka na, natitira ka pa. Ng anong kapalit? Sa totoo lang, wala naman talagang kapalit kung hindi ang presensya niya na pambulag sa'yo para maloko ka.